ang karugtong ng nakaraan. Samantala, habang sila ay nasa restaurant, matapos silang kumain nagpahanda ang matandang lalaki ng inumin alak at nang matapos ang mahabang oras, Robert nakatanggap ka ng isang espesyal na pakikitungo ngayon, kaya paano nga pala yun tungkol sa investment sa Oljeyong Electronics, sabi ng matandang lalaki. Ito ay sigurado na, tugon naman ni Mr. Robert. Mr. Jiang, ang iyong batang kasamahan ay mukhang napakahusay. Mabuti pa tara na at mag-inom pa tayo, muling lumipas ang mga oras. Nakatulog na sa kalasinggan si Mr. Jiang, maging si Mr. Robert ay napasobsob na sa lamesa sa kalasinggan. Mabuti naman ay maganda pa ang iyon kalusugan. Sabi ng ating bida habang nakaupo at may hawak pang shot glass. Matagal na rin mula noon huli akong nakainom, sabi ng matandang lalaki. Ako din ang pakilas ako sa alak ngayon ay matamis. Agad inilahad ng matanda ang palad nito, ibigay mo sa akin. Ha? Gulat na sabi ng ating bida, ibigay mo sa akin ang iyong phone number. Bakit, naman biglaan yata, ang dahilan ba ay nandyan ang anak ni Mr. Anjong, sino, siya ba si Miss Do, ang executive director, gaya ng akala ko nandito siya, then dapat ay patas, dapat makilala siya ng aming pinakabata, ulit ng ating bida, na medyo namumula na rin dahil sa dami ng nainom na alak. Ang liwanag ng buwan ay napakaganda, pag-iiba nito sa kanilang usapan, kinabukasan, sa opisina ng lore. Oh my gosh, Mr. Chairman, hindi ka naman nagbibiro diba? Mukha ba ako nagbibiro? Wow, sis, makakasakay din tayo sa private jet. Bakit ka nagkakaganyan? May eroplano din naman ang daddy mo. Isa akong illegitimate child at hindi niya ako pinasasakay doon, sabi ng babae, pero meron itong kondisyon, sabi ng ating bida. Kondisyon po, ano pong klaseng kondisyon? Kailangan mo ba akong bilhan ng regalo, at isang kangaroo, vitality, at gay uma, biro ni Sarah, yes it works wonder, talaga. Ito ay isang kasinungalingan, kung magdadala ka ng isang bagay na ganyan, hindi ko bubuksan ang mga pinto ng kumpanya ko. Okay. Ano po ba ang kondisyon? Kung pupunta kayo sa San Francisco may 3 lalaki na nangangailangan ng tulong. At magiging anghel nila kayo, haha, nakangiting sagot ng ating bida. Ha? Ano, kamo, sinasabi mo ba sa amin na makipag-blind date kami? Sister, ang ibig niyang sabihin ay anghel tayo, si Assistant Robert ay tutulungan kayo, at maghanap kayo ng isang startup na kumpanya na tinatawag na Airbnb doon, at kumuha kayo ng 51% ng mga pagbabahagi nito. Simple lang diba? Kung ganoon, mangyaring magdagdag ng 5 araw sa aming bakasyon sa taglamig, sure, sabay ngiti ng ating bida. Then I am in, okay let's do it, sabay sagot ng dalawang babae. Ayaw nyo bang magtanong ng opinyon ko? Sabi ni Mr. Robert ng mahina habang nasa isang tabi, biro nito sa kanyang sarili. Lumipas ang mga araw at gabi, samantala, sa Chinatown, sa isang restaurant, kasalukuyan maraming tao, kumakain sa isang restaurant, yun kakanta dito, magdala ng tuhog ng tupa at maraming alak, sigaw ng isang lalaki, dalhin mo ang sarili mo, sigaw naman ng isa, samantala sa isang sulok ng restaurant sa isang table, habang nag-uusap ang dalawang lalaki, may magandang mangyayari ba ngayon? Wala. Oy, huwag mo nang itanong. Meron ka na bang na-trace? Patay na silang lahat. Paano naman yung lalaking iyon? Nandoon siya sa Seoul office. Sigurado ka bang siya ang may gawa nito? Kumuha ako ng impormasyon sa pamamagitan ng pagsuyo sa security guard sa kanyang opisina. Sigurado ako, may mga senyales na unang gumalaw ang ibang hitman, at parang sanay siya sa martial arts. Oo, tama ka. Kahit ng isang mababang antas na mamatay tao ay mahirap harapin, dapat ay mas obserbahan natin siya. Naintindihan ko na. Habang nag-uusap ang dalawang hanggal na lalaki ay napalingon sila sa kabilang table na nagtatawanan. Haha, top form ako ngayon. Oh, tapos ikaw na ang bahala sa second round ha. Brad, uminom ka pa. Sige, isa pa. Kailangan natin mag-chug ng higit pa sa 3, ha? Hindi, bakit ba ang sungit mo? Samantala, sa lore office, kasalukuyan ang ating bida ay nakatanaw sa glass wall habang nakaupo ito sa office table. Makikita na nasa itaas ang subspace entrance, habang may naririnig ang boses nito mula sa subspace.
Hindi ka mapili sa mga kinakain mo. Muling nagsalita ang boses, ang mga kontaminadong bagay ay hindi pinapayagang pumasok. Bakit hindi pwede ang candy? Bakit hindi rin pwede ang laptop? Bahagyang pasigan ng ating bida, mula sa taas ng subspace ay unti-unti lumiliit at naglalaho. Saan ka pupunta? Bakit ka lumiliit? Sagutin mo ako bakit ang ginto at hiyas ay pinapayagan mo madala ko dito. Hindi kita magagamit kung may discrimination ka sa mga bagay-bagay, sigaw ng ating bida. Matapos ay nag-isip ito habang nakaupo sa swivel chair, ito ang aking unang personal na oras pagkatapos kong bumalik mula sa kabilang mundo, tumingin ito sa labas ng glass wall, oh, namimiss ko na yung kape ni Team Leader Yu, maya-maya ay napangiti ito sa naisip, ngunit, nga pala ang bagay na ito, isang magic stone ang nakuha ko mula sa Orc Warrior, inilahad ang palad nito na may gems na batong kulay asul, ito ay isang espesyal na bagay na titiyak ko. Kung maaari lamang itong makabuo ng kuryente o iba pang enerhiya sa sarili nito. Kailangan kumahi ka, pero anong klaseng mahi ka naman? Bulong nito, maya-maya ay napatitig ito sa bato na nasa kanyang palad. Teka lang, huwag mong sabihin, ang mahiwagang batong ito ay maaari bang makasipsip, muling bulong nito, nang laki ang mata nito, at itinikom ang kamao ng mahigpit. Maya-maya ay kumislap ito at nagliwanag ang kanyang palad patungo sa kanyang braso papasok sa buong katawan nito at agad lumabas unti-unti ang mga ugat nito. Habang nakatikom ang kamao nito ay lumabas na ng tuluyan ang mga hibla ng mga ugat nito maging sa kanyang buong katawan, sabay salita ng boses. Nadagdagan ang panloob na enerhiya, o jackpot, bahagyang ngumiti ito, sumisipsip nga ba ito, muling nagsalita ang boses. Ang mga puntos ng karanasan sa diskarte sa paghinga ng dragon ay tumaas. Muling tumingin ito sa glass wall, nakuha ang mga puntos ng karanasan sa labanan. Muling sabi ng boses, maya-maya ay tumunog ang cellphone nito. Agad itong kinuha at sinagot, nandito ka ba? Pasok ka na, kaagad naman pumasok ang lalaki at kaagad naman itong yumuko. Medyo ang tagal na nating hindi nagkita chairman, it's been a while Mr. Ha. At nabalitaan ko na nakabalik ka mula sa iyong bakasyon, ang trabaho sa kumpanya ay ang aking bakasyon, oo, alam ko yun, pero, bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang napa-trouble, may problema ka ba sa kumpanya? Nag-isip si Mr. Ha, bago ito nagsalita, Chairman, tawag nito sa ating bida, may problema po sa kumpanya, ganun ba anong problema? Bakit ba ako kinakabahan? Bulong nito sa isipan, ano ba yun? Ang Unchemical Union, ang union, sambit ng ating bida sa isipan, inukupa po nila ang executive office, anong ibig mong sabihin? Ang union po ng chemical ng ay ino-occupied ng representative office. Sabi ng matandang lalaki, bakit ang union? Hindi ba lahat ng interns ay nag-convert sa full-time worker? Iyan po ang naging problema, Bakit ganyan ang naging problema? Hindi po nasisiyahan ang mga kasalukuyang empleyado sa pagiging full-time ng mga intern. At sa tingin ko po ay, paniwala po nila na kung ang bilang ng mga empleyado ay dadami, pagkatapos po nun ay bababa ang mga benepisyo nito. Wala naman sense ang mga yun, at kung ang lahat ay nagtitiis lamang ay magkakaroon ito ng mutual benepisyo, not only, sa kabila ng negatibong performance, humihiling sila ng 30 million won bonus at 3,000 shares, at kabilang din po ang 10% na pagtaas ng sweldo. Mga baliw ba sila, kasama sa mga kondisyon ang garantisadong edad na 65 na pagreretiro at garantisadong full-time na trabaho para sa isa sa kanilang mga anak. At napaisip ito, ilang tao ang nasugatan nang inatake sila ng mga tao gamit ang mga metal pipes, Representative Ha. Tawag nito sa kaharap, mag-file na lang kayo ng police report, at mag-proceed kayo ng kasong criminal at civil ng magkasama. Opo, pinagpawisan na sagot nito, hindi ko talaga kayang tiisin ito at wala akong balak umatras, samantala, saan chemical? Yosu Factory, Chairman G, okay ka lang ba? Ang noo ni Cho Sang-mo ay naputol, ayos lang may mga tumanggi sa negosyo. Bakit ayaw mong makipagkita sa CEO, pinatakbo nila ang negosyo na parang shit lang, at ibinibigay ito sa mga dayuhan lalaki, at kung ibebenta man ito, dapat ay mabayaran tayo.
May kasalanan ba tayo? Dahil ba sa atin ang kanyang pagkawala, lagi raw naghihirap ang ating mga manggagawa dahil sa kanilang kalokohan, ang kumpanyang ito ay isang joint project na binuo sa dugo at luha ng mga manggagawa, bakit ba hindi pinapansin ng mga tanga na yon, ang mga hinihingi natin sa halip na makinig, kumita tayo ng lubog sa utang, at biglang sumigaw ito, mga kasama. Maghihirap pa tayo ng ilang araw, victory is not for, sigaw ng mga lalaki ng sabay-sabay na nasa unyon na mga nasa welga. Makakuha tayo ng maraming pera at magplano ng magandang paglalakbay sa ibang bansa kasama ang ating mga pamilya. Naniniwala lang ako sa chairman, matapang ang chairman namin kaya ang galing niya. Sigaw ng mga nagwewelga habang nakataas ang mga kanang braso. Maya-maya ay napahinto ito nang may marinig silang wangwang. Nakita nito ang mga napakaraming pulis sa labas, natatanaw ito mula sa labas ng opisina ng bintana, nagsalita naman ang isang pulis na gamit ang isang megaphone, mga illegal na umuko pa itaas ang inyong mga kamay at lumabas kayo ngayon din, nakagawa kayo ng obstruction ng negosyo, illegal labor property damage at personal injury, bakit ang bilis nilang dumating, ang branch president, kinuha ng lalaki ang kanyang cellphone at nag-dial ito. Policy Committee Chairman Kang Juhi, ito ay si Ann ng Chemical Hanyangdong. Ang legal na aksyon ay ginawa na, ano ang dapat naming gawin ngayon, magpatuloy ka na lumaban at kung mas malakas ang kalaban kailangan ay mas malakas ka dapat. Sabi ng nasa kabilang linya, hindi madaling makuha ko ang kapitalista na magbayad para sa iyong pagsusumikap, dapat ay maging martir si Chairman G, at ang kanyang mga kasama. Harangan ang mga pasukan sa tanggapan ng representative at gumawa ng mga Molotov cocktail at ihanda ang mga gasolina, huwag kang mag-alala pupunta ako dyan, para tumulong, at Chairman please mag-iingat ka, the Federation Executive or counting on you. At gagawin kitang miyembro ng Federasyon Executive Committee. Sabi ng nasa kabilang linya, at mula sa loob ng gusali ay sumigaw ito ng malakas. Oo sige ipaglalaban natin ang ating karapatan na mas mahigpit. Sigaw nito mula sa labas at matatanaw ang napakaraming pulis, samantala lumipas ang oras sa law office, I got hit by Kang Juhi again, yeah. Sino si Kang Juhi? Tanong ng ating bida kay Lawyer Joe, siya ang policy chairman at senior executive ng Korean Federation of Trade Unions Chemical Fiber Federation, at sa kumpanya ay mas parang managing director siya ay isang senior sa departamento ng Representative Jang at ang aking junior. Sinasabi mo ba na senior-in-law ko siya, si Kang Juhi, ay isang nine-tailed fox. Maganda ang kanyang mukha at palakaibigan sa lahat ng mga nakakatanda at junior niya. Ilang beses akong pumasa sa unang round ng bar exam, at ang second at third ay nabigo na ako sa bawat oras. Pero bakit, ang father ko ay nag-defected papuntang North Korea? Note, ang ibig sabihin ay nakikiramay siya sa sistema ng pampulitika ng North Korea at umalis, tumatawid sa demarcation line ng militar patungo sa North Korea mula sa South Korea. Sayang, talented pa naman siya, at sabi nila tumalon daw siya sa labor field, dahil mahirap ang working environment noon panahon na yon, maraming martis ang ginawa, salamat dito, sa mga manggagawa, nagagawa naming hanapin ang kanilang karapatan sa mga hindi patas na kumpanya, hanggang sa dumating ang trabaho. Trabaho, ulit ng ating bida, malaking federasyon ng unyon, kabilang ang Korean Federation ng mga unyon ng mga manggagawa, nangongolekta ng mga bayarin mula sa mga kaakibat na grupo ng unyon at mga unyon. Sa perang iyon sinasaklaw nila ang halaga ng welga at nagbabayad pa ng mga bayad na abogado. Sigurado ka, hindi naman sila parang nagtatanghal na nag-strike para kumolekta ng maraming membership fee diba? Pagtatanghal, bakit mo na itanong, kailangan mong gawin ang mga bagay sa katamtaman, sa panahon ngayon, nagiging sobra na ang mga tao, ang pagsunod sa batas ay masama. Wala kang kaalam-alam, CEO Jang, may talent talaga siyang maka-attract ng mga lalaki. Tapos na ang lahat, napatingin ang ating bida kay Lawyer Joe, at parang nag-iisip ito. Salamat sa mga payo, pero kahit anong gawin mo, hindi ko ito matitiis, it's not possible, magpatuloy sa isang sibil na kaso kaagad at kuning ang lahat ng mga ari-arian ng mga ilegal na nagkasala, hindi ka ba naman masyadong malupit, at bahagyang tumawa si Lawyer Joe, gaya ng sinabi ng abogado,
Ito ay isang malinaw na pag-abuso sa mga karapatan, yung hindi nakakaalam ng sakit ng iba dapat maranasan nito mismo. Ito ay isang gawa ng nararapat na kaluwagan para sa ibang mga empleyado at korporasyon entidad na sinasaktan nila, at ipaalam ito sa media, ang kumpanya ay hindi uupo at manunood ng mga illegal na hardline labor practice. Okay, you wish is my command CEO, at kahit sino ay makakakita kung ano ang kaso. Walang kahihinatnan ang mga idiot na iyon, sabi ni Lawyer Joe, maya-maya mula sa labas ng pinto ng lore, maririnig ang tunog ng cellphone ng ating bida, agad tinignan nito ang pangalan ng tumawag, at bahagyang nagulat ito, ha? Agad itong sinagot, sabay paalam ni Lawyer Joe, na ay sinenyas ang kamay, hello Senior Sion. Hindi ito sumagot kaya napaisip ito, bago uli nagtanong. Sino ka, Jiang Taesan, mula sa kabilang linya? Ako nga, sino ba ito? Maya-maya ay may naririnig itong tunog na musika mula sa cellphone sa kabilang linya. Bago ito nagpakilala, ako, kaibigan ni Sion. At muli itong may narinig na kumalabog, mula sa kabilang linya. At agad nagulat ito, ibigay mo kay Senior Sion ang telepono ngayong din. Tulog na si Sion ngayon, gusto mo ba siyang sunduin? Sagot ng nasa kabilang linya, parang nasa panganib ang buhay niya. Bulong ng ating bida, nasaan ka? Muling tanong ng ating bida, saan nga ba? Sa Club K, halika bilisan mo, maraming naglalaway na aso sa paligid. Ang brother ko at sister ko ay malalakas ngayon, baka may mangyari pa. Ano sa tingin mo? Paghahamon pa ng nasa kabilang linya, hindi ko alam kung sino ito, pero nagkamali sila ng binangga, bulong nito, patay sila sa akin, at sumeryoso ang mukha nito, na hindi ka babakasan ng takot habang hawak ang cellphone. Samantala sa Club K, isang bar na karamihan ay mga anak mayaman ang pumupunta doon. Kasabay ng tugtog ng musika na mae-enjoy ng mga kabataan. Ang membership fee ay 100 million won kada taon, at may mga 100 na rehistradong miyembro. At tanging mga anak lamang ng mayaman politiko at negosyante ang makapagpapasaya sa Nobles Club. Ang kwalifikasyon ay maaari kang kilalanin bilang isang taong may kaugnayan sa isang mataas na ranggo na executive o may-ari ng grupo. Ang legal na propesyon ay binubuo ng mga bata na mas mataas kaysa sa hukom ng mataas na hukuman o punong tagayusig at mga bata na inuudyokan ng media, isang kursong dapat ipasa sa lahat ng upper class na bata, at kung hindi ka makakasali sa Nobles Club mahihirapan kang magnegosyo sa future. Hindi ko talaga gusto ang lugar na ito pero, hindi maiwasan ang pagdalo ko para sa business ng aking lolo. Ako si Aira. Ito ako ordinaryong tao lang. Habang nag-iikot-ikot ito at naghahanap ng kakilala, bigla naman may tumawag dito. Yura, anong ginagawa mo? Lumingon ang babae para tignan ang tumawag. Ano bang ginagawa mo? Sasayaw ka ba? So Yian-an. Habang may hawak ng champagne sa isang kopita, So Yian-ani, wala naman, nagpapahinga lang ako, baka naubos na ang stamina ko sa sobrang sayaw ko. Sagot ni Aira, wow, ganyan ka ba kagaling sumayaw? Sabi ni So Yian nang nakangiti, I guess mabigat na yata ang puwet ko sa sobrang pag-aaral. Samantala sa grupo ng kalalakihan, naku ang ganda naman ng katawan mo, haha, haha, lahat ng tao ay nakatingin sa'yo, tama diba? Maya-maya ay lumingon din ang babae si So Yian-an. Ngayong taon din walang magandang sakatches, bulong nito, maya-maya ay napatingin ito sa di kalayuan sa sulok ng bar. Bahagyang nagulat ito, nakita nito ang isang babaeng hindi na makatayo ng maayos sa kalasinggan at akay ng isang lalaki, at ang katabi nito ay ang babaeng nakatayo na parang walang nakikita at walang pakialam. Jong Hyun-jo, siya ay anak ng Korean group na ika-10th na rank sa mundo, bulong nito, napadako ang tingin nito sa babaeng nakasubsob sa lalaki at hindi makatayo sa kalasinggan, hindi, siya ay si Yun, nako, bulong ng babae, bigla nagsalita sa likod niya si Aira, hey sis, hindi ba mukhang kainahinala ang babaeng yun, pumasok sila sa kwartong iyon nakita mo ba, Hyun-jo? Si Yun, kumuha ako ng picture, bulong nito, sa buhay na ating ginagalawan, may mga araw na kailangan mong balewalain ang mga bagay na nakikita ng mata, at kapag sila ay nasa itaas mo, ngayon ang uri ng araw na kailangan mong bantayan ang iyong sarili, sabi ng babaeng si So Yian-an, at isang araw na ganyan, napaisip na sagot ni Aira. Ako,
Si Hyunjo at si Siyun ay magkaklase noong high school. Hindi tulad ni Siyun na magaling sa pag-aaral, si Hyunjo ay isang problemadong bata, dahil meron siyang malakas na academic complex. Palagi niyang kinasusuklaman si Siyun, napatingin ito sa direksyon kung saan silid dinala ang babae. Sa tingin ko may mangyayari sa loob, bulong ng babae. Maya-maya ay napalingon si Aira. Tinignan nitong mabuti kung sino ang nakatayo, at agad nagulat nang makilala niya ito. Nang laki ang mata nito at bahagyang napasigaw, Jang Tae-san, sino, kilala mo ba siya? Tae-san, mahinahon na bigkas sa pangalan nito, agad lumapit ang ating bida. Aira, it's been a while. Kumusta ka din? Pwede ba akong magtanong sa iyo ng isang tanong? Ano ba iyon? Alam mo ba kung nasaan si Siyun? Si Siyun? Sino ba siya? Siya ay nasa computer engineering school. Si Senior Siyun, bulong ng babaeng si So Hien, na hindi mapakali, pero bakit mo siya hinahanap dito? Tanong ni Aira. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang babae na nagsasabi sa akin na nandito siya at kunin ko siya. Agad sumingit sa usapan si So Hien. Si Oh Siyun na hinahanap mo ay alam ko kung nasaan. Agad napatingin ang ating bida at si Yura, kay So Hien. Ako nga pala si So Hien An, sister ako ni Yura. Wala ako sa mood para magpakilala. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang lokasyon ni Siyun, pambabara ng ating bida, pero hindi ito pinansing ng babae. Marami ka bang pera sa bahay? O kaya naman hindi bababa sa anak ng isang direktor o isang malaking law firm? Anong sabi mo? Kung wala ka sa level na iyon, dapat ka nang bumalik pa uwi. At magpapanggap ako na hindi kita nakita. Tumingin ang ating bida sa babae. May alam itong babaeng ito, bulong ng ating bida. Ito ay tungkol sa pera, mayroon akong higit sa may isip ng sinuman, at maaari pa akong magpatawag ng mga direktor mula sa mga pangunahing law firm sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala, sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo. Talaga, natinawanan lang ito ng babae. Binabalaan kita, kung ano man ang mangyayari dito. Ito ay dahil sa iyo, sumunod ka sa akin, sabi ng babae. Dumaan sila sa isang hallway para makapasok pa sa karugtong ng bar na ang mga nasa loob ay mga VIP, na nag-uusap doon. Pumasok ito sa isang pinto na agad naman tinignan ng mga nandoon na parang inaantay siya. Ano ang kailangan mo dito? Sabi ng isang lalaki na langgo na sa alak. Si Yun, gumising ka na, ang Black Knight Oppo mo ay nandito na. Sabi naman ng isang lalaki, Black Knight, hahaha. Tawanan ng mga nandoon na lalaki ng tuluyan nang nakapasok ang ating bida. Pero hindi ito pinansin ng ating bida at muli itong nagtanong. Nasaan si Siyun? Naghawan ang mga lalaki at itinuro ng isang lalaki na lumuluha pa dahil sa tama ng alak at gamot na ginamit. Tinuro nito ang babaeng si Siyun na nakahiga sa ibabaw ng lamesa ng bilyaran. Sa di kalayuan at walang malay at laylay pa ang polo nito sa balikat, makikitang parang may inihalo ito sa inumin ng babae, dahil sa tagal nitong walang ulirat, habang ang mga lalaking ay may mga tama ng alak at gamot, na nagtatawanan pa, agad nagdilim ang mata ng ating bida sa nakita nito. Bigla itong tumalon ng ubod ng taas na akala mo ay may turbo sa paa. Papunta sa mga handgal na lalaki, nagulat naman ang mga lalaki at napatingala ito. At nang pababa na ito ay inikutan ito ng sipa ng kanyang mga paa. Na ikinagulat ng mga lalaki, wow, sigaw pa ng isang lalaki. Duguan bumaksak ang ilang sa mga lalaki, at ang isa ay hinawakan ng dalawang kamay sa ulo at tinuhad ito at agad tinulak, at ang isa ay sinapak nito ng ubod ng lakas. Sa gigil nito ay tumalsik ang isang ngipin kasama ng duguan mukha nito. Bagsak at walang malay ang mga lalaki, wow. Sabi pa ng isa na parang hindi nasaktan dahil sa drug sa alak. Maya-maya ay may napansin ng ating bida. Nakita nito ang nakatumbang baso ng alak, hinaluan ng drugs ang alak, bulong ng ating bida. Agad nilapitan ng ating bida ang babae, hinawakan nito sa katawan ng babae. Bahagya inaalog ito para magising. Senior, ayos ka lang ba? Bahagyang dumilat ang babae at pilit kinikilala ito. Sino ka? Maya-maya ay parang may napansin ito na nagtatago sa loob ng banyo. Jong Hyunjo, ikaw ba yan? Kilala mo ako? Gulat na kinabahan ang babae.